Hi guys! Samahan niyo akong pagkwentuhan ng buhay ni Nina Colagina. Nina Colagina. Si Nina Colagina, hindi siya normal na tao. Hindi naman sa baliw siya or what. Pero may kakayahan siya na magugulat kayo na imposible. Na parang iniisip niyo sa palabas lang yun. May kakayahan siyang magpagalaw ng mga bagay gamit ang isip niya. It was called psychokinesis. Ako din gusto ko rin yung kapangyarihan yun, no? Dati rin bata pa ako, nag-discover ako ng mga ganyan. Matagal ko na rin kasi alam yung kwento niya. Yun. She is a Russian. Na-discover niya yung power niya nung bata pa lang siya. Natuklasan ngayon parang bata pa lang siya nung parang lagi siyang, pag tuwing nagagalit siya, may mga bagay na gumagalaw-galaw. Ganon. Tapos yun, gumagalaw yun sa paligid niya. Tapos inisip niya na namanan niya yung kakayahan yun sa magulang niya, sa mama niya. Ang vibes is parang sa Stranger Things, diba? Si Elle, kung kilala niyo si Elle. Sa edad na 14, parang inayaan na lang niya. Nag-14 na siya, 14 years old na siya. Tapos parang gusto niyang magsundalo, pumasok siya sa army, Red Army yung tawag doon. Tapos, yun, kasama rin niya yung papa niya, kapatid niya dun sa Red Army. Parang ilang years na nangyari. Tapos nagkaroon ng problema lang, parang na-injured siya during that service. And World War II ata yung panahon na yon. During that World War II, na-injured nga siya. Tapos parang na-sent home siya. Tapos hindi na niya tinuli ulit yung pagsa-service niya. Si Nina Colagina, gusto niya nang mag-settle down. Nag-settle down na siya, nagkapamilya, nagkaanak ng isang lalaki. Tapos yun, nag-recover din naman siya dun sa naging injured niya. Kaya naging full-time mom na siya or full-time housewife. Yung mga bagay na dating kakayahan niya nung bata siya, parang dun nahubog. Minsan nagagalit siya yung sa apartment niya. May time na nagalit siya nung nasa apartment siya. Tapos yung parang container sa laas ng cabinet, parang gumalaw yun, tapos nabasag. Tapos doon na siya naging aware sa kapangyarihan niya, unti-unti niyang hinahasa, doon na nahahasa. Kaya niya makakita ng mga bagay na nakatago, girl. Nakakaloka yun, di ba? Isipin mo kung sa ngayon, kung gusto kong kakayahan yun, like, malalaman ko yung mga bagay-bagay. Kaya niya rin i-detect yung sakit ng tao. Tapos kaya niya nang pagalawin or patay-sindihin yung ilaw, yung bumbilya mismo. Grabe. Grabe yung kakayahan niya na parang na-enhance niya talaga during na nagiging full-time housewife niya. Year, ano ata yun? Year, lagan lang natin dito. Yeah. Year 1946, nagkaroon siya ng breakdown or nervous breakdown. Sinugod siya sa hospital. And then, na-confine siya doon. Tapos, during her recovery, parang ang nangyari ata, naggagatsilyo siya. Tapos, may nakakita sa kanyang nurse or doctor na pinagalaw yung bagay, yung pinagalaw yung sa kamay. Ginagalaw niya nakita siya ng nurse na pinagalaw yung sinulid. Gamit lang yung kamay niya. I mean, hindi naman dito na kamay, parang pinamove niya, gamit lang yung kamay niya, pero hindi niya hinahawakan mismo. Naloka ang mga doctor at mga nurses. And then yun, kumalat ang balita about her kakayahan nga. 14 doctors ang nag-observe sa kanya. During that, nagkaroon ng isang event around 1970 sa isang universidad, ineksperimentuhan siya. Like, may time na pinag-eksperimentuhan siya na, ang dami pinapagawa sa kanya eh. Isa pinagawa sa kanya, naalala ko, pinastop niya yung heartbeat ng palaka. Tapos live yun ha, paano niya nagawa yun, diba? Tapos sobrang galing. Like, ang dami yung mga pinagawa sa kanyang mga bagay. Like, papapanood tayo. Panoorin natin to. Ayan o. Diba? Parang yung napapagalaw yun yung sa table, diba? Tapos ito pa, sinabihan pa siyang fraud. Like, sinabihan siya na nagsisinungaling, may thread, may metal, or what. Tignan mo naman, may acrylic na nilagay. Paano magkakaroon ng sinulid doon, diba? Sabi naman din ng isa na sa kanya, dinemanda nga siya as fraud nga. May mga nagsabi din na, anong makukuha niya? Di naman niya habol yung pera or sa public or what, para sumikat. Ang gusto niya lang ipakita yung kakayahan niya. Saka di naman siya ang lumapit eh. Parang pinag-eksperimentuhan siya eh. Like,
bakit siya mag-aaksaya ng oras? 'Di ba? Tapos pinag-observe din yung heartbeat niya, parang nag-iba yung heartbeat din niya. Parang bumilis ata, ganun, habang ginagawa niya yun. Tignan nyo, maganon-ganon siya. So, 'di ba? Ang galing na kakayahan niya. Tapos sasabihan lang siyang fraud. Oh my. Like, hindi naman ata tama yun, 'di ba? Like, gusto lang naman ipakita yung kakayahan niya So, yun nga, bago nagawa niya tong stunt na to or yung kakayahan niya, kailangan niya talaga lang matinding concentration. Like, kailangan ng tahimik na lugar, kumbaga. So, yung magkaroon din ng side effects to para sa kanya pag ginagawa niya to So, minsan, madalas sumasakit yung likod niya. Tapos, yun, so yung spinal cord specifically, yun, pagka ginagamit niya yun or kaya lumalabo yung paningin niya, yun yung mga side effects ng mga nangyayari tuwing ginagawa niya yung powers niya or nag-execute siya ng ganun. So, yun. Doon natatapos. So, na-deado siya or yun, unfortunately, namatay na siya age 63 years old around 1990. So, yeah. I think, until now ata, pinagde-debate pa rin kung fraud siya or what. Pero naniniwala ako na totoo siya. Totoo yung kakayahan niya. Like, wala naman siya makakukuha Like, para saan, diba? Di naman siya nag-ask ng pera or so what. So, yeah, kakaiba talaga ang, ang utak ng tao, no? Like, hindi natin kaalam yung gift na binigay sa atin, ganun. So, malay mo, may gift ka. Malay mo, lahat tayo may gift So, di natin lang alam. So, may mga spiritual, gifted. And then, ito, mga psychic. Like, I think na marami na ring open about it. So kung gusto nyo pa manood ng mga ganitong video, just follow me and I will make some things. So, bye guys!